Kumusta mga Lods at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 4 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Samantala, sinabihan ng may-ari ng bodega na nasusuklam siya sa ating bida na nagpapanggap na mayaman kahit salat sa buhay. Dahil sa matinding pagkadismaya, sinunggaban at sinipan niya ang manager bilang parusa sa pagsasayang ng kanyang oras. Hindi naman nagpatinag ang ating bida at tinawag din niyang mangmang ang may-ari ng bodega dahil sa mababang pagtingin nito. Nagalit naman ang may-ari ng bodega sa ating bida dahil sa lakas ng loob nitong tawagin siyang mangmang. Agad namang umawat ang manager sa kanilang dalawa, ngunit nadulas ito sa pagsasalita at nasambit sa ating bida na huwag patamaan ang kanyang kahinaan, ang pagiging mangmang. Dahil dito mas lalo pang nagalit ang may-ari ng bodega at sinabihan ng manager na kung wala siyang magandang sasabihin, ay mas mabuting manahimik na lang at sabay sipa. Dahil sa matinding galit, nagbanta ang may-ari ng bodega na kung hindi bibili ng maraming produkto ang ating bida, ay sisiguraduhin niyang uuwi itong nakagapang. Agad namang sumagot ang ating bida na bitawan siya at ibigay ang account number upang makapagbayad siya. Nagulat ang may-ari ng bodega nang makita niyang may pumasok na 1 milyon sa kanyang account, kaya agad siyang napatanong sa bida kung seryoso ba ito. Sumagot naman ang ating bida na hindi siya narito para maglaro. Narito siya para bumili ng mga produkto na nagkakahalaga ng 5 milyon. Ang 1 milyon ay paunang bayad at babayaran niya ang natitirang 4 na milyon kapag natapos ng ikarga ang mga produkto sa sasakyan. Agad namang sinamahan ng may-ari ang ating bida sa loob ng bodega, ngunit napatawa ito sa kanyang sarili. May tanga raw na gustong bilhin ang lahat ng produkto niya kahit halos lahat ay malapit ng mag-expire. Pagkapasok, agad siyang nag-alok ng 10% diskwento kung bibilhin ng ating bida ang buong tumpok ng produkto. Akala ng may-ari ay maluloko na niya ito, ngunit maalam ang ating bida at agad na tumugon na depende ito sa kalidad ng mga produkto. Matapos siyasatin ng ating bida, napansin nito na halos malapit na mag-expire ang mga ito, kaya't agad nagbago ang alok ng may-ari at ibinaba ito sa 50% diskwento. Tumanggi naman ang ating bida dahil ang nakalaan sa 5 milyon ay para sa mga produktong may magandang kalidad. Para naman sa mga produktong malapit ng mag-expire, kukunin niya ang lahat ng ito, ngunit sa isang kondisyon, saka na niya ito babayaran sa loob ng 1 buwan. Nagdadalawang isip naman ang may-ari dahil baka hindi siya bayaran ng ating bida kapag nag-expire na ang mga produkto. Ngunit agad namang sumagot ang ating bida na huwag mag-alala dahil isasangla niya ang kanyang bahay bilang garantiya kung sakaling hindi siya makapagbayad. Nagtaka ang may-ari at napatanong sa ating bida kung bakit pa niya bibilhin ang mga produktong alam niyang malapit ng mag-expire. Sumagot naman ang ating bida na may halong babala na sa loob ng ilang araw, hindi lang ang pagkaing malapit ng mag-expire ang magiging mahalaga, pati ang expired na pagkain ay magkakaroon ng halaga. Samantala, habang nagbibigay ng tagubili ng ating bida sa may-ari kung saan ide-deliver ang mga produkto, biglang tumawag ang isang matandang lalaki sa kanya patungkol sa bayad sa bahay. Dahil may mahalagang kailangang asikasuhin, nagpaalam ang ating bida sa may-ari na kailangan muna niyang umuwi. Nag-iwan siya ng address at nagbilin na uriin muna ang mga produkto bago ito i-deliver. Pagkarating ng ating bida sa kanilang bahay ay agad siyang inabutan ng matandang lalaki ng 400,000 bilang paunang bayad sa bahay. Sinabi rin ng matanda na tinatanggap niya ang kondisyon, ngunit kailangan niyang makalipat sa loob ng 3 buwan, kaya't pinapakiusapan niyang bilisan ang paglagda sa kontrata. Nagtanong naman ang ating bida kung bakit nagmamadali ang matanda. Sumagot ito na kailangan na nilang lumipat dahil ang kanyang apo ay lilipat na sa bagong paaralan. Nagmamakaawa rin ang matanda, sabay sabing ilang araw na raw siyang naghahanap ng bahay na binebenta sa lugar, ngunit ito lamang ang natagpuan niyang available. Tinakot naman ng ating bida ang matanda nang dahil sa sinabi nito ay maaari niyang itaas ang presyo ng bahay. Labis na nagmakaawa ang matanda dahil ang perang pambayad ay inipon pa ng kanilang pamilya sa loob ng 2 henerasyon. Ngunit sa huli ay pumirma rin ang ating bida sa kontrata.
Labis ang tuwa ng matanda at taus-puso itong nagpasalamat sa ating bida bago nagpaalam na aalis na. Habang palabas na ang matanda, hiningi ng ating bida ang kanyang address. Pagkatapos, pumunta naman ang ating bida sa kanyang ipinapagawang safe zone. Pagkarating niya roon ay agad siyang sinalubong ng foreman na nagpapaalala tungkol sa pangalawang bayad. Sumagot naman ang ating bida na mamaya na siya magbabayad at agad nagtanong kung kumusta na ang konstruksyon. Ayon naman sa foreman, nasa 80% na ang natatapos. Agad namang tinawagan ng ating bida ang may-ari ng bodega upang ipa-deliver na ang mga produktong pinili niya. Samantala, dumating na ang mga produktong pinili ng ating bida. Napahanga ang mga delivery boy dahil sa laki ng bodega habang abala naman ang ating bida sa pagmamando kung saan ilalagay ang mga ito. Inabot na sila ng gabi bago matapos ang pag-aayos at paglalagay ng mga produkto. Nag-notify naman ang system ng ating bida na natapos na niya ang task na mag-imbak ng sapat na supply para sa 10 taon. May bago rin siyang natanggap na supply box bilang dagdag sa system store. Agad naman itong binili ng ating bida at pagbukas niya nito, nakuha niya ang Mind's Eye Level 1, isang kakayahang makaramdam kung may masamang balak ang isang tao. Masayang-masaya ang ating bida sa kanyang nakuha at sinabi niyang, ito ay isa sa pinakakapaki-pakinabang na abilidad bago pa man magsimula ang apocalypse. Pagkatapos nito, nag-notify muli ang system ng ating bida ng isang bagong task, ang maging handa para sa paparating na laban, na agad namang nagpa-excite sa kanya. At dito natapos ang Chapter 4. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 5.